Natin ngayon ay the truth about Sabbath, mga kapatid. Mabuti nang maunawaan po ninyo ito na hindi tayo sinasabi sa banal na kasulatan. Madalas ko pong sabihin, ang sundin po natin ang sinasabi ng Biblia. Hindi ako. At siya sa atin ninyo, pag ang sinasabi ko na ho ay hindi na ayon sa banal na kasulatan, kahit kung ito man ay nasa banal na kasulatan, kaya mahalaga na may kaalaman tayo bawat isa. Patungkol sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na sa kaligtasan ho natin. Kasi ang pagtupad ng Sabbath o anuman na inuutos sa Old Testament ay hindi po ito paraan upang isang tao ay mapunta ng langit. Tayo po ay naniniwala sa langit. May mga relihiyon po na hindi naniniwala sa impyerno. Kaya pag namatay ka, walang impyerno. Siguro narinig niya na po yan kay Digong. Hindi siya naniniwala sa impyerno. Naniniwala sila sa tinatawag pong soul sleep. Soul sleep. Yung kaluluwa natutulog. Pag namatay, tulog. No? Tayo hindi. Sabi ng banal na kasulatan, as it is appointment unto man once to die, and after this the judgment. Once na ikaw namatay, na wala kay Kristo Jesus, yung kaluluwa mo, tutungo na impyerno. Kaya tinanong ako, may impyerno po ba, kuya? Well, of course, sa banal na kasulatan, yan po ay madiin. Actually, mas maraming sinasabi ang banal na kasulatan patungkol po sa impyerno kaysa sa langit. Tandaan niyo po yan. Mas maraming talata sa banal na kasulatan ang patungkol sa impyerno kaysa sa langit. At dinescribe, pinpointed, located kung asan pong impyerno. I-google niyo. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakilang Ama, salamat sa inyong salita at kayo lamang, Panginoon, nagbibigay ng kaunawaan nito. Hindi po opinion namin, Panginoon, kundi ang iyong salita ang siyang nagpapaliwanag din sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hindi kami ang nagbibigay interpretasyon o opinion. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong salita ipahayag at kayo po mangusap sa bawat isa sa amin, maging sa mga nakikinig at makikinig ng mensahe pong ito sa YouTube man o sa Facebook, O Lord. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please, take your seat, okay? So sa Genesis chapter 2, verse 1, buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Well, nandyan po yan sa screen, pero sa Bible po ninyo, na makikita ho natin, sabi ng banal na kasulatan, and thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. Lahat na. Ginawa na ng Panginoon ang lahat, at lahat ng mga host, anuman ang nandoon sa kalangitan, sa ilalim ng langit, sa ilalim ng lupa, lahat po. No? Mga bagay-bagay na hindi natin natuklasan sa langit, hindi natin alam, tapos na hong nilikha ng Panginoon ang lahat, at maging sa ilalim ng dagat. Sa ibabaw man ng lupa, mga kapatid, kumpleto na. At ang sabi dyan, we're finished. At sabi sa verse 2, and on the seventh day, God ended His work which He had made, and He Sabbath. Kasi po ang Sabbath, ang ibig sabihin ng Sabbath, hindi Sabado. Ang ibig sabihin ng Sabbath, hindi Saturday. Ang ibig pong sabihin ng Sabbath ay rest, pahinga. Sa English, cessation from work. So the Lord Jesus, the God the Father, the God ceased from work, tumigil siya sa pagtrabaho, at siya ay nagpahinga. Well, pag siya nagpahinga, parang pagod na pagod eh. Ibig sabihin, yung 6 na araw, yung pampito, hindi na siya nagtrabaho. Yun lang po ang ibig sabihin niyan. At pinapakita ng Panginoon na yung isang araw ay para sa Kanya, at ito'y ginawa niyang sanctified. Sabi sa verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. Even sa Book of Genesis, mga kapatid, hindi naman po ito mababasa natin na dyan na po ginawa ng batas ng Panginoon ang Sabbath. No? Kasi sa Genesis, dyan si Adan at si Eva, hindi niya naman po sinangtified ang Sabbath para sila'y maligtas. Wala pa namang kaligtasan ng panahon na yun. Subalit may mga naniniwala po at sinasabi na kapag hindi natin sinunod ang Old Testament, katulad niyang pagsunod sa Sabbath at iba pang mga katuruan sa Old Testament, mga kapatid, ay hindi ka maliligtas.
nagiging paraan ang pagtungo sa langit, pagkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod niyan. Hindi po. Kasi mula kay Adan hanggang kay Abraham, tagal yon. No? Ilang henerasyon yon, dami. Okay? More than 40 generation. Mula kay Adan at kay Abraham, mga 2,000 years po yun. Wala pa si Moses. 2,000 years ang more or less mahigit 2,000 years ang lumipas. Siyempre si Adan, 900 ilang taon ba? Ayon sa talaan, si Adan nabuhay ng 930. Yung pinakamatagal na tao na nabuhay sa mundong ito, ang pangalan Methuselah, nabuhay na 969 years old. Si Adan, 930. Si Seth, yung anak ni Adan, 912. Okay, si Enoch, mga kapatid, mahaba ng buhay nila. Si Noah, 950 years old nung sila po ay pinanganak. Nung sila po ay namatay. Kaya po, mula si Abraham nga, siya po ay inabot ng 175 years old bago namatay. Kaya mula kay Adan hanggang kay Abraham, ang haba yun. Pero nandoon na yung Sabbath. Nandoon yung Sabbath at sinusunod na ho nila. Hindi lang po yung Sabbath. Yung 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang ganito, huwag kang sasamba sa Diyosan, nandoon po. Naukit lang yung Sabato nung panahon ni Moses. Sobrang tanda naman ni Abraham kaysa kay Moses. Kay Moses at saka kay Abraham, ang pagitan ho niyan, mga 400 years. Okay? Tapos saka ipinanganak si Moses, mga kapatid. Doon binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses yung 10 utos. Kaya, nung dumating po sa panahon ni Moses, yung dumating po yung 10 utos, hindi na ho sila nagtaka. Hindi na ho sila namangha na nung sinabing, I am the Lord thy God, thou shalt not have strange God aside from me. Hindi na ho sila nagtaka. Kaya, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Hindi na sila nagtaka kasi nandoon na ho yun eh. Ginagawa na ho nila yun. Okay? Kaya na sinabi ng Panginoon na thou shalt not make any graven images na mga bagay-bagay na kung ano man nasa langit, sa ilalim ng lupa, sa babot. Hindi na ho sila nagtaka. At nung sinulat po yung 4th commandment, remember to keep, buksan nga natin, Exodus chapter 4, mga kapatid. Remember to keep holy the Sabbath day, Exodus chapter 20, verse 8. Okay, nung sinulat po ito ni Moses, ng Panginoon, nung binigay po ito ng Panginoon, hindi na po ito nila pinagtakahan nung sinabi ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi na ho sila nagganyan. Okay? Verse 9, 6 days thou shalt labor and do all thy work. Verse 10, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy servant, nor thy maid servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Verse 11, dahil ang dahilan kung bakit ito dapat tayo mangiling sa araw ng Sabbath ay dahil po sa ito ay pinaging banal ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon sa 6 na araw siya po ay naglikha ng langit at lupa, the sea and all that is in them, and nagsabath ho siya the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Pakinggan niyo na lamang po yung mensahe ko last week. Patungkol po why we worship on Sunday. Subalit ngayon, makikita ho natin ang mga katotohanan pa about Sabbath. Okay? About rest, mga kapatid. Kasi sa Old Testament, talaga naman yan ay talagang batas talaga yan. At pag ikaw ay hindi sumunod sa araw ng Sabbath,
na ito'y pinasusunod ho ng Panginoon sa bawat isa sa kanila, at pag ito'y hindi nyo sinunod, ang katumbas po niyan ay kamatayan. Ano ho? Yan po ay nakalagay sa Exodus chapter 35, verse 1. Ang penalty niyan na hindi pagsunod sa utos sa Old Testament, kamatayan, mga kapatid. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded, that ye should do them, na dapat nyong gawin. Verse 2, 6 days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you an holiday, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Pero batas yun. Talagang pinapatayo nila. No? Kasi meron silang moral. Ang batas po ng Israel, ng mga Hudyo, ng panahon ng ating, ng Moses, ng Old Testament, meron tinatawag na moral law. Okay? Yan, yung Ten Commandments, moral law po yun. Moral law. Meron po tinatawag na ceremonial law. Ngayon po hindi na ginagawa nila yung ceremonial law. Yung papatay ka ng tupa, aalay ka ng ibon, hindi na, wala. Ngayon po, wala na nga yun eh. No? At meron silang civil law. No? Katulad natin, meron tayo yung civil law. Constitution ng ating pong Pilipinas. Sa kanila, interwoven yan. Magtahi-tahi yan. Sa kanila, mga kapatid. Kaya, tayo po, no, ang nakita natin sa banal na kasulatan kung ano ho ginawa ng ating pong Panginoon. Kasi siya ho ang modelo ho natin. Naligtas tayo dahil po kay Kristo Jesus. Kaya tayo po na mga mananampalataya, ngayon mga kapatid, ay kung ano yung ginawa ng ating pong Panginoon, siya ang ating pong sinusunod. Okay? Kaya nung dumating po ang ating Panginoon Jesus, galit na galit ang mga Hudyo sa Kanya. Dahil para bagang binabago niya ang lahat. No? Totoo, hanggang sa ngayon po, yung pagsunod sa Sabbath, mga kapatid, ay talagang nagiging doktrina yan. No? At yan ay nagiging dapat sundin. Kaya, pero tayo po, nakita din natin yan sa banal na kasulatan, Matthew chapter 5, tinan itong katotohanan about Sabbath. Matthew chapter 5, verse 17. Anong sabi ho ng ating pong Panginoon? Think not that I come to destroy the law. Sabi ng Panginoon. Argument, nakikipagtaltala ng ating pong Panginoon. Nakipag-argumento sa mga religious person on that day, sa mga priests and Sadducees. Okay? Kaya sabi niya, think not that I come not to destroy the law. Hindi ako napunta rito sa lupa upang sirain, hindi tupadin, wasakin, talikuran ng batas. Or the prophets, pag sinabing batas, yun po, Old Testament. And the prophets, pati po yung mga sulat ng mga propeta, si Jeremiah, si Ezekiel, si Isaiah, yun ang mga prophets, mga propeta, minor prophets, saka major prophets. And I not come to destroy, but to fulfill. Sabi ng Panginoon. Kaya po, napunta ako rito, sabi ng Panginoon, to fulfill the law. Kaya madalas narinig nyo sa akin na ang Panginoon na ang nagtupad ng batas para sa atin. Okay? Siya na po. Verse 18, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall not in no wise pass from the law till all be fulfilled. Sabi ng Panginoon. Walang period dyan, walang kama, walang tittle, walang kudlit na hindi lilipas hanggat hindi ito natupad. Kaya nga si Kristo Jesus po ang fulfillment of the law. Okay? Till all be fulfilled, and it was all fulfilled by Christ. Jesus Christ fulfilled the law that is demanded by the law. That is the reason why He was crucified on the cross. Because the law demands it. The death, the blood. At ang ating pong Panginoon na.
Okay? Romans chapter 10, verse 4. Sabi ng banal na kasulatan, for Christ is the end of the law for righteousness. Romans 10:4. For Christ is the end. He is the fulfillment. He is the end. Tapos na ang batas. Yung pagsunod sa batas, yung Old Testament. Okay? Minsan pipilosopihin tayo, kung tapos na sa Old Testament, tapos na rin, pwede na rin pumatay kasi nasa batas yung thou shalt not kill. Di hanggang ngayon, pwede na tayong pumatay. Tapos sa palay. Moral law yun. That is morality. Okay? Iba ang civil law, iba ang ceremonial law, iba ang moral law. Hanggang noon pa naman, mga kapatid, wala pa si Moses, hindi pa pinanganak si Moses, thou shalt not kill na. Hindi pa pinanganak si Moses, no? Huwag ka na magnakaw. Huwag ka na mga lunya. Panahon pa yun, kaya nga sabi ko, hindi ho sila nagulat nung ito'y isinulat na, isinabatas na. Technically, sa batas. Hindi na sila nagulat na, thou shalt not covet thy neighbor's good. Hindi na sila nagganyan. Kasi alam na nila yun, mga kapatid. Okay? Moral law ang tawag niyan. About the morality. Kung paano dapat mabuhay ang tao. Now, pag sinabing, for Christ is the end of the law, ang kabuuan. No? For righteousness to everyone that believeth. Colossians chapter 2, verse 13. And you, ito, ang kausap rito, mga mananampalataya. Colossians 2:13. And you, being dead in your sin. No? Dati tayo mga patay sa pagkakasala at pagsalangsang, tayo na mga ligtas ngayon. Nakakatiyak na pag namatay, hindi tutungo sa impyerno. Kaya makakapag-usap ka, pag may nakausap kang hindi naniniwala sa impyerno, sasabihin mo. Pag may nakausap ka, ang kaluluwa natin, pag namatay, natutulog lang. Wala impyerno. At mabubuhay lang yan pag resurrection. Okay? The resurrection of the dead, the resurrection of the righteous, and the resurrection of the unrighteous. Dalawang klase ang resurrection, mga kapatid. So it takes knowledge ng kabuuan ng banal na kasulatan para ito maintindihan. Kaya rito, kaya nga napakahalaga na hindi lamang kayo po, hindi lamang kayo mga members, ay manatili lamang na Sunday okay na. You read your Bible. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and learn from it. And let the Holy Spirit teach you, guide you. Okay? Dahil hindi ho tayo kulto. No? Pag sinabi ni Pastor ng ganito, walang lalabas rito. Uminom tayo ng lason. Meron nung ganyan. Okay? Hindi ako nagsasalita rito ng chismis. No? Dahil sa sobrang, yan ang kulto. Pagsunod nila doon sa kanilang leader, nangangasiwa, pinainom lahat ng lason. Minom naman lahat. Pag pinainom ko kayo ng lason, sabihin nyo, Pastor, kaw na lang po. Okay? Pero hindi mo masabi, pag ikaw talaga ay nandyan, sa ganong klaseng relay, kahit po sa ngayon, punta ka dyan sa Taguig. Sa Taguig, sa unahan ng simbahan natin dati. May mga kulto dyan. May bisita na ako dyan. Matanda, ewan kung buhay pa yon. Tanong sa akin, alam mo ba, ang pangalan ng Diyos? Pangalan ng Diyos. Pag hindi mo alam ang pangalan ng Diyos, hindi ka saved. Kita mo yan. Hindi ka mapupunta ng langit pag hindi ka pangalan ng Diyos. Anyway, ano sabi ng banal na kasulatan? Tingnan lang natin sinasabi ng banal na kasulatan. And you being dead in your sin and the uncircumcision of your flesh. Ito yung bago tayo. Sa iba hindi nyo maintindihan yan. Malalim yan eh. Pero sinasabi ko sa inyo, yan na po tayo dati. Being dead in your sins and uncircumcision of your flesh. Hath He quickened together. Yan po ang ating kaligtasan. Born again. We were quickened together with Him.
having forgiven all your trespasses. Pinatawad na pala tayo ng trespasses. Bakit pag hindi ka sumunod sa Old Testament, hindi ka pupunta ng langit? Okay? Actually, kahit po kayo, mga Katoliko, no, di nyo naman alam doktrina ninyo. Kasi ganun din ako. Aral ako sa isang Catholic school, 4 na taon ako doon. Hindi ko naman alam, di naman natin alam kung anong doktrina nila. Okay? Di naman sila niwala ng rapture. Nakarinig ba kayo na Katoliko nagtuturo about rapture? Wala. Di naman sila niwala doon. Okay? Nalaman na lang natin yan, sabay na nakasulatan, may rapture pala. So, yun mga kapatid. Bottom line, ang lahat ng mga hindi katulad natin ng pananampalataya, ang kaligtasan nila, gawa. Para mapunta ka sa langit, magpakabuti ka, sumunod ka ng maayos, maging mabait ka. Naku, ang dami pong mababait sa impyerno. Ang dami mga sincere sa relihiyon, pero sincerely wrong sa impyerno. Hindi naman nila ipaniniwalaan ito hanggat hindi ang Panginoon magbigay liwanag. Tingnan mo, kahit anong tigas ng puso natin, sa katotohanan sa banal na kasulatan, o sa katotohanan, sa maling katotohanan, nabiyak ng salita ng Diyos. Pasalamat tayo, naunawaan mo. Kasi kung hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos, hindi ka pabalik-balik dito sa church. Ba't ka magtsatsaga dito, makinig sa akin, pabalik-balik ka rin, hindi mo pala ako naunawaan, di pa kitang tao lang yun. Kaya ka pabalik-balik kasi naunawaan mo ang salita ng Diyos. Having forgiven of all trespasses. Forgiven na pala tayo sa all trespasses. Bakit hindi mo masabi pag ikaw namatay sa langit ka tutungo? Pinatawad ka na nga, di mo ba makuha yan? Pinatawad ka na nga sa iyong mga kasalanan. Ano sabi dyan? Verse 14. Blotting out the handwriting of the ordinance. Blinat na. Tinanggal na. Binura na. The handwritings of the ordinance. Ano yun? Old Testament law. That was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Pinako na sa krus. Ang ibig sabihin, no, yung batas, mga kapatid, tinupad na yun ng Panginoon. Nung siya'y napako sa krus, siya na ang tumupad ng lahat na hinihingi ng batas, tinupad na ng ating Panginoon sa krus. Okay? Ephesians chapter 2, verse sandali. Ano yan? Verse 14, Colossians. Verse 15. Having spoiled principalities and powers. Lahat. No? Verse 16. Verse 15. Having spoiled Colossians, sorry. Colossians tayo, di ba? Ephesians 2:15. Yung mabinaso kanina. Ano binasa kanina? Handwriting, Colossians 2:14, di ba? Okay, yan, yung Colossians 2:14, blotting out. Verse 15. Having spoiled principalities and powers, lahat na, kapangyarihan ng kadiliman at ng diablo, ng kasamaan. Lahat ng kapangyarihan, mga kapatid, He made a show of them openly when Jesus Christ was crucified on the cross, triumphing over them in it. Kaya nun sa cross, mga kapatid, that's the turning point ng lahat between Old and New Testament. Kaya sa Old and New Testament, ang nasa gitna, the cross. Okay? Verse 16. Let no man therefore judge you in meat. Kaya wala nang dapat maghatol sa atin. Bakit? Hinatulan na nga si Jesus para sa atin. Wala nang taong dapat maghatol sa atin sa pamagitan ng meat. Pag sinabing meat, pagkain. Kasi sila ang service nila Sabado. Naku, ang dami pa silang sinusunod sa Old Testament. Bawal silang kumain ng baboy. Kayo, kumakain kayo ng baboy. No? Okay lang yun.
Sabi kasi ng Panginoon makikita nyo ho, bawal silang kumain ng walang kaliskis. Kaya yung hito, andron, hindi nila kinakain. Walang kaliskis yun Bawal silang kumain ng tulya. Kasi ang tulya, shell yun. Walang kaliskis, hindi nila kinakain yun. Bawal silang kumain ng masarap na hipon. Di ba ang hipon masarap? Hindi nila kinakain yun. Relihiyon yun sa kanila. Okay? Ako hindi ako masyado naman sa hipon. Depende kasi yan. May high blood ka, ba't kakain ng baboy? No? Kinakain nila puro gulay. Okay? Hipon, na-allergy ako ng hipon. O yung iba allergy, di wag na. Pero hindi relihiyon. Okay? Hindi batas, hindi kasama sa pagtungo sa langit para ikaw ay hindi. Kasi sabi niya sa verse 16, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday, kasama ang Sabbath. Isa ba na nakasulatan? No? Beka, ang daming Sabbath. Hindi lang naman tinatawag na Sabbath ang ang ikapitong araw. Okay? Sabbath din po ang tawag kapag sa loob ng 6 na taon, magtanim ka. Yung ikapitong taon, Sabbath of the year yon, sabbatical year. Huwag mong taniman. Sabbath din po ang tawag doon. Okay? Kaya maraming Sabbath. Yung 50th Sabbath. Yung 49th. 7 times 7 kasi 49. Yung ika-50th year, year of Jubilee ang tawag niyan. Sabbath din po yun, tawag noon. Well, medyo hindi nyo maunawaan. Pero pag year of Jubilee, halimbawa, may utang ako kay Angelo, lupa, no? Sinangla ko sa kanya. Okay? 7 years of cycles, for 49 years, sa kanya yung lupa. Pero pag 50th year, babalik niya yun sa akin. Utos yun sa kanila. So maraming Sabbath sa banal na kasulatan. Anyway, verse 16, yan po ang sinasabi. Nasa Ephesians chapter 2, kaya sabi niyan Sabbath days. Kaya hindi lang po yung seventh day Sabbath ang tinutukoy. Sabbath days, marami silang mga Sabbath. At minsan nagkakataon po yung Sabbath days nila hindi Sabado. Okay? Kaya hindi porke Sabbath, Sabado. Pag Sabbath, it's rest. Oh, after 49 years, yung ika-50 years, magpahinga na yung lupa, balik mo na yan sa akin, lupang yan. Kung buhay pa ako. Ganon sila mga lupa nila sa kanila lang talaga Ephesians chapter 2 verse 15. Chapter 2 verse 15. Having abolished in His flesh the enmity. Sa Panginoon yan even the law of the commandments contained in ordinances. Inabolish na. Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus, yan ang mga katotohanan about Sabbath. For to make in Himself of twain new men, so making peace, verse 16, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enemy thereby. So nakita nyo, mga kapatid, kaya yung Sabbath, ginagawa ho yan ng mga Hudyo, yung huwag kumain ng mga lamangkati, no? Seafoods, sila talaga yan. Pero hindi na yan applicable sa atin. Lalo na tayo mga New Testament Christian. Okay? Now, tingnan nyo po. Nung panahon na nandito ho ang ating Panginoon sa lupa, Mark chapter 2 verse 23. About Sabbath pa rin po. Mark 2:23. And it came to pass that Jesus went through the cornfields on the Sabbath day. Nakita nyo? Ang Panginoon dumaan doon sa taniman ng mga mais. Nakita na kayo ng mais? No? Taniman ng mga mais. At kasama ang kanyang mga disciples,
And his disciples began, and as they went, they began to pluck the ears of the corn. Habang sila naglalakad, Sabado yon, no? Muha sila pitas sila ng corn kasi kinakain din nila ng nilalaga. Nakakain na lang nila yan eh. Parang naglakad ka sa kabukiran, tapos may buko, may papaya, may guwaba, no? Yun, parang ganon. Ito rin, mga disipulo, naglakad na ganyan, gutom siguro, kasama si Kristo Jesus. Nga lang, Sabbath, kumuha sila. At kinain. Ayun, verse 24. And the Pharisees, yan, itong mga religious leader, sila yung at saka yung mga Sadducees, yun, mga Fariseo. Sila yung mga religious leader ng panahon ng ating Panginoon. Sila yung nagpapako sa ating Panginoon Jesus. And the religious leader, the Pharisees, said unto him, Behold, tingnan nyo, sabi nila. Why do? Yun. Do. Kasi kahit po sa ngayon, sa kanila, pag araw ng Sabado, bawal magwalis. Bawal yung magwalis. Labag yun, sa pagsunod kay Moses. Labag sa salita. Noon yun. Hindi naman tayo Hudyo. Okay? At bawal magwalis. Sabi ko nga, pag dumura lang, tapos yung dura mo, takpan mo, ng bawal. Okay? So, kasi yan ay doing. Bawal magtrabaho pag araw ng Sabbath. Kaya, nung nakita nila, sila nag-pluck. Kasi pag nag-pluck, para ka nag-ani. Ba't ka nagtrabaho? Ba't kayo? Kaya sabi mo, Behold, why do they, on Sabbath day, which is not lawful, bakit kayo gumagawa sa araw ng Sabbath na hindi ayon sa batas? Kasi bawal sa kanila. Nakita yon na Pariseo. Alam niyo po, pag ang Panginoon, ganyan mo, hindi kanya sasagutin ng yes or no. No? Sasagutin ka rin niya ng patanong. Kaya, bakit kayo? Sabi nila, and they said unto him, si Kristo ang kausap, Behold, tingnan niyo yung mga disipulo mo. They do what is not lawful on the day of Sabbath. Anong sagot ng Panginoon sa verse 25? Magaling ang Panginoon, marunong siyempre, Diyos. And he said unto them, Have ye never heard, or have you never read what David did? Hindi nyo ba nabasa yung ginawa ni King David? Siguro, ano yun? Hindi nyo kasi nababasa. Basahin nyo kasi. Anong sabi doon? When he had need and was an hungered, he and they that were with him. Hindi nyo ba nabasa sa Old Testament? Yung kwento patungkol kay David. Nung sila ay nagutom kasama ng kanyang mga sundalo. Basahin nyo. Sabi sa verse 26. How he went into the house of God in the days of Abiathar, the high priest. Pumasok sila doon. Hindi nyo nabasa. Pumasok sila doon sa templo, sa tabernacle. At doon sa tabernacle, nung panahon yon na ang high priest ay si Abiathar. And did eat the shewbread. Kinain nila yung shewbread. Which is not lawful to eat, but for the priests alone. At dapat lang kumain ng shewbread, mga pare. For the priest only. Sa batas ni Moses, siya lang talaga dapat kumain nun . Pero ito si David, nagutom kasama ang kanyang mga sundalo, napadaan doon sa templo, nandoon si high priest, gutom. Kinain yung shewbread. And gave also to them which were with him. Sabi ng Panginoon, di ba, nagutom sila, di mo niya basa? Tapos sabi sa verse 27, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not for the Sabbath. Ang Sabbath, ang rest, ginawa ito para sa tao. Para sa benefit ng tao.
para sa advantage ng tao. Ang Sabat ginawa para sa tao. At hindi ang Sabbath ang sambahin ng tao. Sabi niya, not man for the Sabbath. Okay? Kaya po mga kapatid, nakita ho natin yan sa buhay ng ating pong Panginoon. Kaya sabi sa verse 28, next verse, therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Hindi na matanggap yun na Lord siya over Sabbath. Lord siya ng Sabbath. Siya ang Panginoon ng Sabbath. Siya ang naglikha ng Sabbath. At nilikha ang Sabbath para bigyan ng kapahingahan. Para magpahinga. Ibigay ang Sabbath para sa Panginoon. 6 na araw ka magtrabaho, yung isang araw para sa Diyos. Sa Kanya yun. Alalahanin mo. Alam niyo, pag pinatupad po ang Sabbath, ibig sabihin may Diyos na naglikha ng langit at lupa. Okay? Natutuong nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kaya, sabi niya, nung pagkatapos niya, nagpahinga siya. Na hindi evolution. Na walang naglikha sa evolution kasi walang naglikha Kaya mga kapatid, diyan na nangyari noong time na yun. Matthew chapter 12, isa pa sa buhay ng ating pong Panginoon. Matthew chapter 12 verse 9, and when he was departed thence, he went into their synagogue. Ang isang synagogue, mga kapatid, nung panahon ng ating pong Panginoon at nila mula kay Israel, magtatayo lamang sila ng synagogue kapag meron 10 pamilya sa lugar na yun, na mga Hudyo. Pag 10 na sila, pwede na sila magtayo ng sinagoga. Synagogue. Now, sa bawat synagogue, ang pumupunta lang naman dyan, mga Hudyo kasi, mga Hudyo yan Okay? At kapag ikaw ay isang bisita, hindi ka taga doon, bisita ka lang, Hudyo ka, makikilala ka sa suot. Pangalawa, sa salita. No? Kasi marunong ka mag-Hebrew. Kaya, pag ikaw ay bisita, pag nakakita ka ng synagogue, pupunta ka sa loob. Ito nangyari sa ating pong Panginoon. Okay? He went into their synagogue. Pumasok siya sa sinagoga. Parang church na ganito. At ang ugali, pag mayroong bagong bisita, pinapasalita. Kaya si Apostle Paul, ganun kanyang ginagawa. Mapasok siya sa sinagoga. Synagogue. No? Sa araw ng Sabado. Hindi araw ng Linggo kasi wala naman service pag Linggo sa kanila. Kaya Sabado sila pumupunta doon. Na dapat naman pumunta kasi bukas. No? Hindi sarado. Kaya ngayon, mga kapatid, nandyan po ang ating pong Panginoon. At syempre, nung siya ay nakaupo doon, nakaupo naman sila lahat, meron din pulpito ng ganito. May isa doon, sabi sa verse 10, may isa doon, behold, there was a man which had his hand withered. May isang tao doon na tuyo na itong balat. Tuyot na yung kanyang kamay. And they asked him saying, ito naman, binuyo na naman nila ang Panginoon. Is it lawful to heal on the Sabbath day? That they might accuse him. Anong purpose ng kanilang mga tanong? Hindi naman para maniwala. Ang purpose ng kanilang mga tanong ay para magkaroon sila ng ikaso sa Panginoon. Para magkaroon sila ng masasabi sa Panginoon Jesus. Kasi wala silang masabi No, sa ginawa na wala silang masasabi sa ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, is it lawful? Kaya ang tanong nila, is it lawful to heal on the Sabbath days? Nasa batas ba na kapag ikaw ay magpagaling sa araw ng Sabbath? Hindi yan sinagot ng Panginoon, yes or no. Hindi ganoon ng Panginoon. Pag siya sumagot, patanong din. Verse 11, and he said unto them, what man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? Yun ang sagot ng Panginoon sa kanila. Sino ba sa inyo ang merong kaisa-isang tupa, isa lang tupa? Sa tanang buhay mo, wala ka na ibang tupa, ito na lang kaisa-isang tupang ito. Inahulog sa hukay.
Pambihira naman tupang ito. Hindi nahulog ng Lunes. Hindi nahulog ng Martes. Hindi nahulog ng Miyerkules. Hindi nahulog ng Huwebes. Hindi nahulog ng Biyernes. Nahulog Sabado. Kaya ang tanong nila, tanong ng Panginoon, kung yan ay nahulog ng Sabado, hindi mo ba yan hawakan? Mag-work ka? Kukunin? At tatanggalin mo dun sa hukay? Sagot. Anong sagot? Verse 12. Sabi ng Panginoon, how much then is a man better than a sheep? Paano? Mas mahalaga pa ba ang... Kayo nga kasi, nung time na yan, ito kasi mga Pariseyo, yung bawal sa common tao, sa kanila hindi. May mga alaga din silang tupa. Pag may nawalang tupa, kahit Sabado yan, hahanapin niya ng Pariseyo. Kaya bawal ang batas sa common tao. Sa kanila hindi. Kaya binabanatan sila ng ating Panginoon. Mumura nga sila Ang tawag nila sa Panginoon, ang tawag ng Panginoon sa kanila, generation of vipers. Kayo mga lahi ng mga ulupong. Kita mo yan? Nantindi kaya galit ng Panginoon. Galit ang mga Pariseyo sa Panginoon. Kaya nagbitaw ang Panginoon ng 7 woes. Well, kaya yun mga kapatid, mas mahalaga pa ba? Kasi sila, pag may nawalang tupa, ang dami mo, ang illustration ng Panginoon, isa lang tupa Sila nga, ang dami-daming tupa. Pag nawala, hinahanap nila, araw ng Sabado. Kayo ng mga, wala silang lusot sa dunong ng ating pong Panginoon. How much then is a man better than a sheep? Wherefore, is it lawful to do well on Sabbath day? Yan ang tanong niya naman sa kanila. Tama ba? Nasa batas ba ang gumawa ng mabuti? Magpagaling sa araw ng Sabbath? Wala silang imik, wala silang masabi. Kaya ano sabi sa verse 13? Then he said to the man na merong withered hand, stretch forth thine hand. And he stretched it forth, and it was restored whole. Katulad nung kabila. Araw ng Sabado. Natuwa ba sila dahil may gumaling? Mga Pariseyo? Hindi. Verse 14. Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might kill or destroy him. Salit na matuwa dahil gumaling. Galit sila. Kasi ganun. Sobra yung sa batas. Ganun, gawin ganito, ganyan, ganin. Ito sabi, ganun. Sa New Testament naman, mga kapatid, nakikita natin doon kung papaano ang mga ito ay isinaayos ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sa New Testament, 1 Timothy chapter 4 verse 1, ano ang sabi? May tinatawag pong doctrines of the devil. 1 Timothy chapter 4 verse 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Sabi ng Banal na Espiritu, darating time, pinapahayag ng Banal na Espiritu sa atin na sa mga huling sandali, sa mga huling araw, maraming magsisipagtalikod sa pananampalataya kahit galing sa atin. Anong gagawin nila? They will give heed to the seducing spirit. Masisinsay sila at susunod sila sa mga doctrines of the devils. Anong tinutukoy ritong doctrines of the devil? Tingnan sa verse 3. Verse 3. Verse 2 muna, verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Sipin nyo. Puro na kasinungalingan at kaipokrituhan ang pagiging relihiyon at yung kanilang konsensya. Siniruan na ng nagbabagang utak. Ibig sabihin, wala nang konsensya, manhid na. Yan ang ibig sabihin yan. So, ano na ang mga doktrina? Verse 3, tingnan nyo.
Sino ang relihiyon na forbidding to marry? Kasi kaya ako, may neri ako eh. Pinagbabawal ba mag-asawa sa New Testament? Hindi naman Pero anong relihiyon na nag-forbid to marry? Okay? Celibacy ang tawag niyan. Anong relihiyon ang may commanding to abstain from meats? Mga ano ito? Doctrines of the devils. Commanding to abstain from meats or foods. Bawal kang ganito, bawal ng ganyan, bawal ng... Pag sobra, masama. Okay? At pag may sakit ka naman talaga sa puso, di huwag kang kumain kung ano man dapat. Inumin o ano man. Abstain from meat. Kaya ang tatay ko, siyempre, nasa palengke mga kapatid. Pag Biyernes Santo yan, malaki, hindi sila dilihensya niya. Kasi hindi kakain yung mga taga doon sa amin ng karne. Kakain sila ng isda. Kaya, mahal ang isda pag mahal na araw. Which God hath created. Tingnan nyo, sabi ng Banal na Kasulatan. Which God hath created to be received with thanksgiving. Which of them which believe and know the truth. Pasalamatan mo lang, Lord, maraming salamat po sa baboy. Salamat sa tsugpo. Pasalamatan mo lang. Okay? Kung may hika ka naman talaga, di huwag kang kumain yan. Pero sabi ng Panginoon, God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sa Old Testament, talaga pinagbabawal yan. Pero New Testament, Verse 4, ano sabi ng Panginoon? For every creature of God, kasama ba tolya? For every creature of God, verse 4, for every creature of God, kasama ba tahong? Kasi hindi sila kumakain ng walang kaliskis. Dapat kainin nila may kaliskis. Chicken, pwede nilang kainin. Okay? Kaya, okay lang yun. Pero sabi ng Panginoon, for every creature, kasama ba sino nakakain rito yung uod doon sa niyog na maputi yung katawan, mapula yung ulo? Anong tawag doon? Hindi nyo alam yon? Doon, nakakain ako na. Sinangag yun masarap naman Okay? Sino nakakain ng sawa? Bayawak. Okay? Nakain ko na yan May mga taong matibay yung bituka. Pero hindi yun pwedeng kainin. Pero hindi relihiyon. Ang pagkain hindi relihiyon. Okay? At sa Banal na Kasulatan, for every creature of God is good and nothing to be refused. If it be received with thanksgiving. Pasalamatan mo lang. Kung pinagbabawal din sa iyo ng doktor, di wag. Sabi ko nga, yung mga unang miyembro ng simbahang ito, yan, sina Aida, yan, sina Leia, inabutan ko yun, ang haba ng buhok. Nga, sina Becca, ang haba ng buhok. Relihiyon sa kanila yun Hindi sila kumakain ng dugo. Tama ba? Yung dating pastor, yung tinuro huwag kumain ng dugo. Hindi sila kumakain ng dugo. Ako kumakain ng dugo, basta may puto. Okay? Ganon sila Tita Bet nyo. Sila, ewan ko, naabutan mo ba yung anghelo? Mahaba din buhok mo. Yung mga babae, ang haba ng buhok. Papahaba ng buhok at yun ay covering. Totoo naman covering, pero wag yung gawin relihiyon yan. Okay? At pag maiksi yung buhok mo, backslider ka. Suwail ka sa pastor. Wala naman ganun, no? It is received. Okay. Ang tanong nga, dahil dyan, ang tanong, gaano ba kahaba dapat? Gaano ba naman kaiksi? Siyempre, pag lalaki ka naman, haba ng buhok mo, ano ka ba naman? Haba naman ng buhok mo, para ka naman babae. Yung tingin naman babae ka, yung tingin naman lalaki ka. Gaano ba kahaba ang buhok ng babae?
May tanong na ganyan eh. Minsan, sinusukat-sukat pa eh. No? Practical naman. Okay? Eh, babaeng-babae kang tao, wala kang buhok. Kaya minsan, papagupit ng ganyan. Oh. Eh, mainit siguro, di gupitin mo. Ah. Hindi naman yung kasalanan. Okay? Sinabi ko, wag daw magpantalon. Babae. Totoo naman yun, sinabi sa Old Testament, na mga babae wag pantalon. Pero may mga issue na yan eh. Sabi nga, pag engineer ka, akit-akit ka doon, nakapalda ka, magpantalon ka. Nung panahon, di ba? Kahit mga baptist, ganyan eh. Noong mga unang panahon, yung panonood ng TV, hindi nanonood yung mga baptist kasi sa demonyo yun eh, dalawang sungay. Yan, mga pastor ng probinsya, kinikwento ni Tatay Abante, pagdating doon sa bahay, Pastor, may television kayo. Kasi tinuruan kasi ng television, masama eh. Nandyan yung ang kasalanan, ang pintuan ng kasalanan sisimula sa mata. Totoo naman yun. Pumunta sila sa bahay ni Tatay Abante. Pastor, may TV kayo? Oo naman may TV. Ngayon, magdamag, nanood sila ng TV. Okay? So, sa banal na kasulatan, minsan nakakatawa rin eh. Minsan naliligo sa dagat. Naliligo sa dagat, naka-pajama. Babae ha, tawag niyan? Jogging pants. Blue pa, ano. Kasi nga, okay naman yun eh. So wag ka lang pante, no? Sobra-sobra naman yan. No. Sobra-sobrang blessing na yan sa amin. Isipin nyo ha, maliligo sa dagat, nakapalda, mahaba. Di para kang timang yan. Diba? Daming naliligo, mga nakashoot, mga babae. Tama lang naman. Tapos ikaw, nakapalda. Tapos ang haba ng Yung sabi ng Panginoon, if it is received with thanksgiving. Okay? So, well, mga kapatid, ang mahalaga, ito, Romans 14 verse 13. Romans 13 verse 13. 14 verse 13. Let us not, therefore, judge one another anymore. Di ba? Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block on an occasion to fall on his brother's way. Kung nakaka-offend naman, sabi dito, yun ang sinasabi dyan. Huwag na tayong maghatulan sa bawat isa. Verse 14, I know, and I am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteem anything to be unclean, to him it is unclean. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, now walkest not thou charitably? Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Verse 14, let then your good be evil spoken of. Alam niyo, ang ganda ng prinsipyong ito na binigay ni, wala lang tayong time na. Verse 17, for the kingdom of God is not food, is not meat, is not hipon, is not baboy, is not baka. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Kaya tinanong ko yung pinsan ko, nasaktan ka ba? Hindi ko yan. Open naman siya eh. Good. Hindi naman atake yung pagturo ko eh. Diba? Share ko lang naman kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. But nandoon yung righteousness, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Kung hindi ka kumakain ng baboy, okay lang. Basta nandoon yung righteousness, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Pag gusto mo magpagupit ng buhok dahil may sakit ka siguro o may kung saan man dyan,
Kailangan mong gupitin. Okay lang. Basta nandoon yung righteousness, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Di nyo ba naintindihan? That the kingdom of heaven is not meat and drink. Kung ayaw mo kumain ng baboy, ako kumain ng baboy, di palit tayo. Basta nandoon yung righteousness, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Verse 18, for he that in these things serves Christ is acceptable to God and approved of men. Verse 19, let us therefore follow after the things which make for peace, for righteousness, for joy. Yun ang sundin natin. And the things wherewith one may edify one another. Verse 20, for meat, for food, for may kaliskis man yan, wala. Destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. Verse 21, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Verse 22, hast thou faith, have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in the things which he alloweth. Verse 23, he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Di ba minsan, grabe, no? Minsan piyesta, di ba? Piyesta. Piyesta. Dito naman talaga sa atin, pag piyesta, wala naman yung alay-alay na. Yung pag piyesta, ang kultura talaga niyan, pag piyesta, yung pagkain niyan, inaalay sa Diyos-Diyosan. Okay? Pag alam nyo na yung kakainin nyo sa piyesta, inalay kung kanino man, sa iyo po muna, huwag kang kumain. Okay? Okay, sabi ng Panginoon, kung yan, kanino man inalay yan, kainin mo na, huwag ka na magtanong. Kainin mo na magkakasala. Di ba sabi ng Panginoon yan? Kainin mo na lang, huwag ka na magtanong. Kakasala ka pa. Sabi mo, ito bang pagkain na ito, inalay kay San Pedro? Huwag mo, kainin mo na lang. Okay? Sa probinsya pa naman, di ba, pag piyesta, yung altar namin doon, may pagkain doon eh. Naalay talaga eh. Kaya minsan, si Pastor Benny, di ba? Happy Fiesta! Di ba, politiko yun eh. Namin tumilig sa kanya. Kahit may magtulig sa kanya, siya pa rin naman congressman eh. Yung pa rin. Ay, nako. Ang kulto, ganun. Ang utak makitid. Hindi bukas sa banal na kasulatan. O ngayon, na nakita nyo yan, mga kapatid, sa banal na kasulatan, magbabago ba ang paningin ninyo? Magbabago ba ang nalalaman ninyo? Well, we don't have much time, but just last verse. First, Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. But as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continued not in all things which are written in the book of the law to do them. Verse 11, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. Verse 12, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live by them. Verse 13, last. Verse 13. Galatians chapter 3, verse 13. Christ hath redeemed. Basahin niya nga, mga kapatid. Ready? Tayo na rin kayo. Basahin natin yan. Okay? Ready? Go. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kaya, si Kristo na ho ang tumubos po sa atin ng sumpa ng batas. Kaya sabi dyan, ang sino man napako sa krus, on the tree, isinumpa. Kaya, binayaran na Panginoon ang lahat nung siya'y napako sa krus. Mga kapatid. Okay? Huwag kayo maniwala na wala impyerno. Huwag kayo maniwala pag ang tao namatay, ang kaluluwa natutulog, wala nang ulirat. At magkakaroon lang yan ng diwa
pag-resurrection. Hindi ito totoo yun. Basahin niyo po ang banal na kasulatan. Ang mahalaga, ligtas ka. Amen? Pag namatay ka, sa langit ka tutungo. Dahil pinatawad na ng Panginoon tayo sa lahat ng kasalanan. Si Kristo na ang namatay para sa atin. He redeemed us. Tinubos na tayo ng Panginoon. Tapos na. At hindi ka natutubusin uli. Tinubos ka na. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan pong ito. Salamat sa kaalaman sa banal na kasulatan. Salamat, Panginoon. At malaya kaming pag-aralan ang iyong salita. At salamat po, Banal na Espiritu. Dahil kayo lamang po naman ang nagbibigay karunungan po nito sa amin. Pagpalaan niyo po ang mga katotohanan ito at sa mga makikinig pa ulit ng mensaheng ito ay mas bigyan niyo sila ng kaunawaan, karunungan ng inyong salita. Because I know, Lord, that it is not easy to learn this subject, but they have to listen to it multiple times in order to observe and understand what the Spirit would like us to know about the subject regarding the Old Testament law, especially Sabbath and the things pertaining to things we put into our body, the food, the meat, and everything therein. We know, because we know that everything you have clean, Lord, we shall not call it unclean. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So please take your seat. Bago natin pakinggan yung mensahe, we would like to, yung awitin before we give our tithes and offering. Angela Garcia, we would like to thank you for coming. Salamat po. Sino? Just raise your hand. Sino po? Ito. Thank you for coming po. Siya ay inimbitahan. Nino. Okay. Ng